don't see even in your statement there's any mention of something serious or anything like that na hindi kaya na i-rebook. So if this is an emergency or something very important, of course, all our support and sympathy and humanity comes before politics or anything. But just Censorship concert is very important, ha? Huwag mong maliitin yun, ha? bagay, it's a human right. It's a human right to watch Swiftie. Oo. Pero may nag-comment, baka lalabas yung ICC warrant of arrest habang nasa Europe. So baka naman, di ba? But anyway, going back to this, now, it really became a hot issue because just as ito yung nangyari sa isang banda, si Lenny Robredo comes out all these statements about angat buhay, ganun-ganun. So tuloy yung meme ng iba, angat buhay versus sarap buhay, yung mga ganyan-ganyan memes. And obviously, immediately na-trigger yung kabila. So they brought back yung issue na nasa New York si Lenny when nangyari yung bagyo sa Bicol. Can we put that into context, Mark? Ano yung intindi mo doon sa nangyari? Sa tingin mo talaga natamaan sila ng big time na si Lenny na ex-official na walang any kind of responsibility as a public servant was so active. And ikaw, I know you also know a thing or two about Angat Buhay volunteers operations dyan sa Metro Manila. Can you tell us a little bit about that? Yun. So, kaninang madaling araw, may mga kaibigan tayo na mga Lenny supporters tsaka mga iba't ibang organizations na sa campaign na nag-organize ng iba't ibang mga relief operations sa mga tinamaan nung bagyong Karina. So, kanina sumama ako, nasa Bagong Silang kami kaninang umaga. Okay? So, kasama ko mga iba't ibang mga volunteers. And makita mo talaga sa kanila na yung inspired sila doon sa call ni dating VP Lenny, and talagang happy sila na na doing something na gano'n na kumaga part of something bigger doon sa Angat Buhay. Kaya nakakatuwa din naman. At this time dapat isang tabi muna yung mga kulay-kulay, magtulungan muna. And I got to meet a lot of them kanina, and namigay kami ng sopas and food and tinapay doon sa mga nabaha sa Bagong Silang, doon kami. Pero different parts of Metro Manila and mga katabing probinsya, maraming inorganize si Attorney Lenny. Kanina yung sa community pantry para magkasama din sila. So parang nakaka-inspire eh. Yun naman yung hinahanap din ng mga tao siguro. Na paano ka naman mai-inspire doon sa kabila, 'di ba? Na at that time na biglang hindi mo na maririnig, tapos nagbakasyon na, na. So, alam naman natin, sinasabi kasi ng kabila, hindi, may OVP, meron namang relief operations, meron namang meron namang ganun. Pero syempre, at this time, 'di ba? Syempre, ang hinahanap ng tao is kumbaga hope eh. Kasi syempre down sila dahil ang daming may bahay nila na so yung malaking bagay na nakakatawa din. I was able to see that kanina. Uy, Mark, very ka na, positive ka na ngayon sa mga pink. Dati sinasabi mo, just kidding. Ito, Ronald, bago natin. Pag sa panahon ng calamity, dapat ayan. Isang tabi yung Walang kulay, walang kulay. Walang kulay. Pero speaking of kulay, ang daming inaaway na naman nila si Lenny daw, nasa New York daw nung last time na may bagyo. Di ba by that time, she was already in New York for days na? It's not like on the same day umalis siya, and it's not like she flew out of Bicol or Naga when that was happening. Like sobrang ewan yung ganyan. Yung every time na magdi-defense sila, attack nila yung So kumbaga Mark, kung anong kulang kay BBM, which is going on the offensive, yun naman yung sobra sa kabila. Every time you say something, bakit? Kayo nga, ganun. Bakit? Ganito sablay pa yung comparison. Ikaw, Sir Ron, anong basa mo dyan? Ang galing nga mag-imbento ng pang-atake. At least ako, di ako nag-iimbento. Umatake lang ako. Yung kabila talagang nag-iimbento kung ano-ano eh. Diba? Pero baka, anong tingin mo, Mark? Ganun pa rin ba ka-effective yung ganyang klaseng estilo nila? No. Oo eh. Magaling sila eh. Yung mga diehards nila, talagang paniwalang-paniwala eh. Tapos i-share kahit na most of the time double standards, kahit most of the time kumbaga wala sa tamang logic, hindi pa rin eh. Kumbaga pride na lang minsan ng mga supporters eh. Hindi, basta kahit anong kami yung nasa tama, kayo yung nasa mali. Magaling mag-isip yung mga nila, ng mga ibabato, ika-counter at So, yun naman din. Tinitingnan ko kasi Mark yung mga surveys, halimbawa yung sa Okta,
20% pro Duterte, 31% pro Marcos, tapos meron kang 35% na neither Duterte nor Marcos, tapos 15% na undecided. That's 50% na neither Duterte nor Marcos. From a high na 93% si Digong, di ba? Noong 2021, 2020, 93% siya eh. No, imagine mo yung pinanggalingan niya. Tapos itong Pulse Asia survey, si Digong bumaba from number 2, number 3 to number 5. Si Bongo from number 2 naging number 6. Si Bato number 11. At si Tapos wala Francisco sila Domingo, Baste at saka Pulong sa top 12. ibig sabihin, hindi ba may nagsisimulang effect sa kanila Oo, yung definitely sobrang kumbaga sobrang habang kontrabida. lumalabas yung mga problema. Ang worry ko lang diyan kahit na pa-decline sila, a lot depends pa rin kung sino yung makakaharap nila sa 2028. Kasi kung walang viable na alternative na magugustuhan yung mga ibang tao, baka kay Duterte pa rin bumalik eh. Baka kay Duterte pa rin Tama, tsaka pumasok. pinakamataas pa rin na approval rating si Sara. So siguro kaya they feel they can get away with things. Well, Oo eh. naman yan normal naman yan na Big R eh. Dahil halos lahat ng Vice President, except Lenny lahat na naging Vice President nitong nakaraang post-EDSA ay talagang mas mataas sa Presidente. Dahil yung Presidente naman talaga ang tinatamaan lagi eh. Dahil siya yung head of state, head of government. Nangyari lang yan na iba nung panahon ni Lenny dahil talagang demonize si Lenny ni Digong eh. Di ba? Pero O kaya kahit si Binay, mas popular kay Pinoy. Oo, popular si Binay kaysa kay Pinoy, no? Ganon din si pangalan nito, si Noli de Castro, di ba? At saka Gingona, di ba? Oo. So talagang kanya dahil nga yung lahat ng responsibilidad, lahat ng sisi nasa presidente, no? Yun yung kaya hindi siya ganun ka-dramatic. So what you're saying, Ronald, is there could be parang cracks in the armor or something like that, di ba? Hindi, depende kasi kung kanino mo. Halimbawa, kung yung Pulse Asia, meron silang survey parang for presidential preference pero embargoed eh. No? Yung Okta, meron silang ganon pero hindi embargoed. Kaya nilabas nila. Ang lumabas, lamang si Tulfo kay Sara. Kahit mataas yung approval rating ni Sara vis-a-vis the president, kung ibubunggo mo si Sara sa Iba yung isang... preference. Oo, Iba yung gusto kita, iba yung gusto kita maging presidente. Di ba? Oo, Iba yun, no? Yun, exactly. So kaya Oo. nakadepend kung sino haharap eh. Kasi Oo. kung walang yung admin, kung wala silang ma-build up na Tulfo level or di ba? Hindi din people will go back to Sara. Ganon din naman sa mga pink. Kung wala ding mabi-build up in 4 years na ganon, di ba? Babalik din sa mga Duterte. At yung like I said nga doon sa survey na yon, ang worry ko diyan, 20% yung Duterte, pro Duterte, pero yung kasi matitigas talaga eh. Yung 31 ni Pangulo, medyo soft eh. Tsaka hindi siya yung kumbaga napapasa yung sa mga Duterte. Napapasa kay Sara, napapasa kay Baste. Yung sa mga Marcos, I'm not sure kung gaano ka doon yung talagang solid talaga eh. Kaya yun ang Yeah, and Mark, diba? This is what you yun ang always discuss. advantage Yung Vismin vote ni Sara is crazy. Vismin vote ni Sara is crazy. 95% Mindanao, 80% Visayas. Ang taas. Pero hindi din mabibreak yan. Pero Big R, I was expecting yung hard sa Mindanao at sa Visayas. Inaasahan ko yung merong ganong klaseng hard. Pero sa mga rallies, kakaunti Hindi ganong kalaki Yung mga rallies Soft hard. Tough, hard. Usually kasi ang hard. Parang boiled egg yan. Yung hard, yan yung sumasama sa mga rally. Yan yung mobilizable eh. Online hard lang. Hard lang sa online. Hard lang bumoto pero hanggang dyan lang. Hard lang bumoto. Yun nga eh. Halimbawa, problema Ronald, hard. Halimbawa, yung Maisog rally, sabi ko hindi yan lalampas ng 3,000. Sabi ko hindi pala lumampas ng 200. I was wrong. Sabi ko hindi yan lalabas ng 3,000 yung Maisog rally sa Liwasang Bonifacio at Edsa's Right. 200. Di ba? So ibig sabihin, there must be... Naka-zoom yung iba, Ronald. Paano, kung gusto mo papagsakin, so where are they getting their sense of confidence? Kung gusto mo papagsakin ng isang presidente, dahil laging sinasabi nila, ibagsak, di ba? Kailangan mo ng foot on the ground. Di ba? Kailangan mo ng tao sa kalsada.
Yun yung magiging problema nila. Kung talagang gusto nila pabagsakin si BBM. Paano? Kailangan nilang pabagsakin bago dumating ang ICC eh. So what you're saying is immaterial na yung 2028 conversation. Civil war is coming soon, so might as well show warm bodies. But how can you launch a civil war if you cannot mobilize more than 200 people? O kung wala kang sundalo, paano ka magyera? Parang ganun kasimple lang naman. Okay naman yung social media, pero sa dulo, ang bungguan sa kalsada. Diba? Kailangan may alam mo yan, Shogun. Alam na alam. Alam mo warm bodies pa rin, no? Oo. Mark, ikaw, are there final statements on this, on the Lenny aspect of this? You think Lenny's gonna look better out of this? That she's gonna come out as the more sincere, angat buhay ang lahat kind of here? That could actually set her up well down the road if ever she wants to go for something higher? I think hindi masyado eh. Kumaga ano pa rin. Yung mga against Lenny will still be against Lenny. Yung mga nakaaway siya nung huling eleksyon, siguro magso-soften. Yun lang. Yung mga loyalista medyo nagso-soften kay Lenny. Yun naman yung nakikita ko. So meron din pala. Lalo na pag naging mayor siya ng Naga. So yun ang ine-expect ko na na maybe bagong energy and bagong fans and bagong supporters once she starts doing a good job doon sa Naga. Pero yung mga ganitong ginagawa niya, definitely it helps soften yung mga dating galit kasi malalim yung galit kay Lenny kasi. Yun kasi 6 years ng paninira sa kanya, 'di ba? Kahit sa yung mga loyalista and yung mga nasa admin side, pa rin meron pa ring negative na kay Lenny eh. So inuunti-unti talaga na ang hindi lang nagsosofen si Trillanes. Talaga hindi soft yan by nature. Talaga hard yan, hard. Okay, on that note, thank you very much, guys. Next naman, pag-usapan natin local politics. Yung mukhang si Isko Moreno is not gonna run for the Senate na. Mukhang eto na. Bardaguls in Manila. Frila in Manila. Yan ang mangyari. At pag-usapan natin, actually, sa first episode, nag-hint ka na dyan, di ba? Yung away ng mga mayors. Doon sa drainage, flooding, reclamation, mga ganun. Pag-usapan naman natin, LGU local politics. Maraming salamat. Okay guys, ito na. Medyo hindi pa tayo nakarecover sa flooding and travel and all. Gusto ko na matulog. Finally, 4 days na ako hindi natulog na mabuti. Let's talk about this. Bago tayo mabash ulit na sabihin nila, nag-apply naman tayo sa Malacanang at yung mga DDS, mga galit na naman sa atin. Ito, pag-usapan natin ito. So we discussed Manila, Isko, potentially splitting the existing coalition and providing the room for others to come in. Although he has Atienza with him. Away ng Taguig at Makati, may proxy wars na, pati Las Piñas, may proxy wars. I mean, what the heck? Talagang Pilipinas talaga. But we also have to talk about opposition. So a couple of opposition folks are running for key positions. One of the fights is Caloocan City. Mark, let me start with you. So you should know a little bit about also this LGU politics there. Can you tell me about, I mean, okay, let's just say it for what it is. Ang hirap nito, di ba? Para mas madali pa maging senador kaysa yung labanan mo yung mga entrenched families, di ba? Grabe. Oo, talagang nakita naman sa history naman na hindi ganun basta-basta natatanggal itong mga dynasty sa lalo na sa mga malalaking lugar katulad ng Caloocan and din sa mga ibang syudad. Vico Soto was kind of an exception. Pero yun nga. That's the pero it's possible. Yun yung punto. It's possible. We saw it with Vico Soto, we saw it with mga ilang lugar din. And yun yung ang advantage of course ni Sonny Trillanes going in is yung name recall. So, hindi na niya kailangang magpakilala sa mga pag-ikot niya kasi kilala na siya ng lahat ng tao. Pag bababa siya sa isang barangay, mag-hello siya, kausap siya sa mga tao, maraming nagpapapicture, maraming excited na dumating siya kasi excited sila na may dumarating na former senator doon sa lugar nila. So, ayun. So, he's trying to do a Vico Soto dito sa Caloocan. And ganun din. Yung parang sa Taguig din, yung mga ayaw na din sa malapitan, yung mga galit din sa malapitan is also building a coalition around dito kay Trillanes. So of course may kasama din dyan, of course merong mga pinks din, may nakakasama din ng mga pinks, tapos may nakakasama din ng mga loyalista din yung iba kasi
itong sila, yung kanyang mga kalaban, medyo identified sa Duterte. So, ayun, it's going to be a tough fight, pero it's slowly gaining momentum naman. Kaya yun naman ang ano. At palaban itong si Senator Trillanes. Kung mga malalaking ano nga, hindi umatras eh. So, of course, syempre, kasama na dyan. Ito for example, yung sa flood na lang. So, yung mga issues about sa ganon. So, ang daming mga problema sa Caloocan na parang binubunyag niya ngayon. And yun yung kanyang mga kinukonsulta sa mga tao doon. Pero ganoon din, sa malapitan side, nandun yung Echeverry, yung dating mayor. Tapos yan. Tapos sa Asistio, may Asistio din sila. Tapos sa side naman ni Trillanes, Malonzo, may Malonzo naman doon. So yun yung mga exciting na nangyayari doon sa Caloocan. And ganyan naman talaga maganda strategy for Pinks na pati sa LGU din pasukin na din. At magkaroon din ng mga lugar kung saan they could show yung kanilang fight the good fight. Yeah, that's very important. Sir Ronald, what is your understanding of the Trillanes ball game here? Because Trillanes, while he's fighting this LGU politics, he's still also trying to position himself as a kind of a de facto one of the key leaders of the opposition, or at least as key strategies for the opposition, right? Although, it seems that his ideas have not been fully appreciated by other opposition leaders. Well, yung sa Caloocan, tama yung sabi ni Mark, tuloy na si Trillanes doon sa local. Yung may bagong twist lang diyan dahil dati kasi ay magkasama sila ni Egay Arice. Mukhang baka hindi na sila ganun magkasama. At si Trillanes ay nag-member ng Aksyon Demokratiko at mukhang si Egay naman ay paalis naman ng Aksyon Demokratiko, no? Kaya may ganung bagong twist diyan sa Caloocan. Tungkol naman dun sa effort ni Trillanes na imbitahin yung oposisyon na makipag-tactical sa administrasyon ay mukhang na-shoot down yan ng Tatlong Maria. Pero ang sinasabi ni Sani ay open naman yung ilang kandidato, no, ng Pink. Hindi ko sinabing liberal dahil isa lang naman yung liberal doon, no? Tatlo yung at the very least tatakbo at baka madagdagan pa. So, ang paliwanag ni Sani ay nag-groundwork naman niya at meron namang mga positibong mga pagtingin yung both sides. Open naman yung administrasyon at open din yung ilang kandidato. Pero dahil na-shoot down nung Tatlong Maria na de facto leadership ng opposition ay mukhang for now it's in limbo. It's in limbo, no? Unless dahil meron pa namang 3 months bago yung filing of candidacy at pero tingin ko 1 month na lang bago i-finalize ng administration yung kanilang slate. So meron pang maliit na window, at the very least 1 month para kung sakali kung babawiin ng administrasyon ng Pinklawan yung kanilang desisyon na wag makipag-tactical. Ang sabi kasi ni Sani, pwede naman kasing i-adapt. Pwede namang bakante yung isang slot o yung isang lugar dun sa slate, tapos i-adapt yung isang Pink na hindi kinakailangang sumama sa kampanya. Ibig sabihin, adopted siya. Like yung nangyari nung 2022. May mga adopted. Halimbawa, sila Lenny, inadapt si Joel Villanueva, inadapt si Mig Zubiri, perhaps isa pa, inadapt. Kahit hindi siya kasama dun sa slate. Cheese Escudero. Cheese Escudero. Binay. No? May Binay pa din. May inadapt sila na 4. No? So, parang ganun yung sinasabi ni Sani na pwedeng maging framework para yung mga dati ng mga away ay hindi naman kinakailangang i-resolve before joining or tactically joining each other, no? So yun yung nag-unfold. Pero for now ay yan ay tinanggihan na nung official leadership nung Pink Yellow group. Pag-usapan natin ng QC because this is the biggest city, of course, and hindi lang dahil galing tayo dyan.
what's happening with the QC fight? And isn't the current mayor of si Joy becoming increasingly a national figure? Don't you think that Joy Belmonte could be also potentially one of the leaders at the national level, even leader of opposition? Medyo